Kung magagawa mong magdisenyo ng sarili mong regalo sa loob ng isang kaharian ng mga patakaran, ano ang gagawin mo? Nadala ako sa isang kakaibang kaharian ng mga patakaran. Dito, 100% ng mga napiling manlalaro ay kailangang magdisenyo ng kanilang sariling regalo nang walang anumang limitasyon sa kung paano ito gagamitin. Ang nakakatawa, lahat ay nanonood. Kung may makapagsabi ng iyong regalo, mamamatay ka. Pero napansin ko ang isang butas. Hindi kailanman sinabi ng mga patakaran na may limitasyon sa salita. Isang segundo nasa bahay ako nanonood ng gyera sa Paramount, pinagdedebate kung mas malakas si Kino o si Whitebeard. Bigla akong napunta sa kakaibang mundo ng mga patakaran na ito. Isang set ng mga patakaran ang biglang pumasok sa aking isipan. Patakaran isa, magdisenyo ng isang regalo para sa sarili mo. Ikaw lamang ang maaaring makaalam kung ano ito. Batas 2, ang lahat ng 100 manlalaro ay palaging nakabantay sa mata ng publiko. Sino mang manonood na tama ang hula sa regalo ng isang manlalaro ay maaaring kunin ito ng walang bayad. Mamamatay ang orihinal na manlalaro. Patakaran 3, ang huling natitirang manlalaro ay maaaring dalhin pabalik sa totoong mundo ang lahat ng nakuha sa kaharian ng patakaran. Batas 4, hindi maaaring makialam ang mga manonood sa mga manlalaro sa anumang paraan, kabilang ngunit hindi limitado sa pagpigil sa galaw o pang-iinsulto. Maaari lamang silang manood at maghinuha. Patakaran 5, ang tamang hulaan ay kailangang malinaw na maipahayag ang pangunahing mekanismo, kondisyon ng trigger, epekto, o anyo ng regalo. Maaari anumang wika. Batas 6, kung walang makapagsasabi ng tamang hula sa regalo ng isang manlalaro sa loob ng takdang oras, magaganap ang isang sapilitang laban batay sa porsyento ng crack progress. Patakaran 7, maaaring gamitin ng mga manlalaro ng malaya ang kanilang regalo, ngunit kailangang sumunod sa mga batas at regulasyon ng lokalidad. Anumang paglabag ay magreresulta sa agarang pag-alis. Batas 8, laging alalahanin ang iyong regalo. Magsasagawa ang kaharian ng mga random na pagsusuri. Sino mang manlalarang makalimot sa kanilang sariling regalo ay mapapawalang sala. Naiintindihan ko ang lahat ng patakaran maliban sa huli. Patakaran 9, manatiling nakatutok. Talaga bang? Para na lang akong nagbigay sa akin ng mga tinapay na roll. Sino ang nakakaalam kung kailan nila babaguhin ang mga patakaran sa atin? Kapag naipit ka sa isang mundo ng mga patakaran, sumusunod ka sa mga ito. Kailangan ko nang simulan ng paggawa ng aking regalo. Agad, tumingin ako sa paligid. Ito ay isang modernong parallel na mundo na nagbabawal sa anumang ilegal o malawakang nakasisirang gawain. Sa paligid ko, ang iba pang 79 na manlalaro ay mukhang parehong nalilito. Sa list, may sapat kaming oras para i-disenyo ang aming mga regalo. Nasa malalim akong pag-iisip, sinusubukang gawing sobrang komplikado ang aking regalo. Nang biglang magsalita ang isang hanggal na malapit, hindi pwedeng, kaya kung maging invisible. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang bibig, unti-unting nawala ang lalaking iyon sa paningin. Hinuhulaan ko na ang kanyang regalo ay kakayahang maging invisible. Tumpak ang hula, kasalukuyang kinukuha ang regalo. Ang manonood na nakapagsabi nito ay biglang tumalon sa ere sa kasiyahan, at ang hanggal na nagsalita ng walang pag-iisip ay tahimik na bumagsak sa harap ng lahat. Seryoso, binasa mo ba talaga ang mga patakaran? Paano naman may ganitong walang alam nang mamatay ang unang manlalaro, nagising tayo sa gulat at sa wakas na intindihan na natin. Ano man ang gawin mo, huwag mong hayaang malaman ng mga manonood ang tungkol sa iyong regalo. Ang problema ay dumating tayo sa mundong ito ng mga patakaran ng walang kahit ano. Walang isang coin, walang tirahan, walang pera, at bawat tao sa paligid namin ay maaaring maging tagapanood. Nakakatakot lang isipin. Tapos naisip ko, may hangganan ba kung gaano kahaba ang pwedeng ilarawan ng isang regalo hanggat kaya mong maalala ito? Ayos na tayo. Kailangan maipakita ng regalo ko ang ilang katangian. Una, dapat itong maging kaakit-akit. Sige na, ito ay isang superpower. Hindi pwedeng maging boring. Pangalawa, kakayahan sa laban o depensa. Hindi mo alam kung ano ang maaaring mangyari at kailangan ko ng isang bagay na maaasahan. Sa huli, ito ay isang mundo ng mga patakaran. Pangatlo, kailangan kumita ito o kahit papaano ay maging kapaki-pakinabang para makaraos. Pero honestly, ang paglikha ng pera ng diretso ang pinaka-epektibo. Kakagaling ko lang sa ibang mundo, hindi ako nagtatrabaho mula 9 hanggang 5. Pang-apat, kailangan itong maging lihim, walang pwedeng makakita nito. At sa huling yugto ng laban ng puwersa, kailangang may sapat na nakatagong detalye upang maitago ang anumang bahid ng pag-unlad. Tungkol naman sa ikalimang kondisyon, abangan. Kaya ito ang naisip ko para sa aking regalo. Kapag ginawa ko ang senyales ng selyo, Yin Shushen Mao Zi Hai Yu Chu Wu Ten Yu Yin si Shushen Mao at sumigaw, Suten Baku Soy Shiwa, nag-aaktibo ang aking balat bilang bakal. Hanggang sa susunod kong pagbisita sa banyo, tataas ang aking ihi ng 0.666 ml mula sa wala. Maglalagas din ako ng 5 buhok at 3 kilay. Matapos masira ang 100 karagdagang pulang selula ng dugo, kapag bumagsak ang mga buhok at kilay, bigla na lang lalabas ang 8E, coli bacteria at 2 parameciya sa isang bahagi ng mundo. Kapag natapos ng imitab-olisa ang 100 dagdag na pulang selula ng dugo, isang molekula ng tubig ang lilito sa langit at 990,000 yuan ang lalabas sa aking bangko. Iyan ang aking regalo. Natutunan ko na ang komplikadong galaw ng selyo. Ang pag-unawa lang doon ay magpapasaya na sa mga manonood ng matagal. Dahil walang restriction sa paggamit ng aking regalo, agad kong sinubukan ito. Sa sandaling binanggit ko ang Suten Baku Soy Shiwa, sumabog sa kasiyahan ng mga nanonood sa paligid ko. Alam ko ang teknik na yun. Ito ang Water Style Great Waterfall Jutsu. Ang regalo niya ay ang Water Style Great Waterfall
Jutsu. Mali ang hula mo, kaibigan. Nabigo ang pagtatangka. Nang hindi lumabas ang tubig sa bibig ko, sinimulan nilang suriin kung may itinatago akong bagay sa disenyo ng aking regalo. May isang nagsabi na ang regalo ko ay isang senyales na seal na walang epekto ng tubig. Isa pa ang nagsabi na ito ay isang senyales na seal na nagsusumamo ng tubig pagkatapos ng kaunting oras. Lahat ng uri ng hula ay nagliparan, wala ni isa ang malapit. Hindi na ako nakialam. Sa huli, hindi nila tayo maaaring makialam. Maaari lamang silang manood. Pagkatapos ng maikling panahon, natapos ng natitirang 12 ng manlalaro ang pagdidisenyo ng kanilang mga regalo. Sa kasamaang palad, iilan sa kanila, ilang batang babae at isang matandang lalaki, ay halos hindi maintindihan kung ano ang isang regalo. Siyempre, wala silang nagawang matibay na ideya. Mabilis silang nadismantle ng mga nanunood na naguhula at na-eliminate ang kagustuhan ng realm. Isang manlalaro ang mabilis kumilos. Dinisenyo niya ang kanyang regalo bilang pagbawas ng presensya sa antas na hindi na mapapansin ng sinuman. Sa kasamaang palad, malinaw na nasubukan na ng mga manunood ang ganitong laro ng maraming beses dati, kahit na walang isa sa kanila ang napapansin ang manlalarong may napakababang presensya. Ang mga manunood ay sinundan ang kanilang listahan ng parang orasan, kabilang na ang listahan ng mga regalo na nagdulot sa kanila ng problema sa mga nakaraang round. Kasama sa listahan ng pagbawas ng presensya. Walang oras na sasayangin. Kailangan kong humanap ng banyo. Hindi pa nagkakabisa ang ikalawang bahagi ng aking regalo. Kailangan ko rin humanap ng matutulugan ngayong gabi at sana masarap ang hapunan. Sa ilang saglit lang, higit sa 100 manlalaro sa starting zone ang na-eliminate na. Nakakatakot ang kanilang karanasan bilang mga manunood. Kahit ang mga profesional na koponan ng pagsusuri ay nag-oorganisa, sinusubaybayan ang bawat galaw namin. Ang mga na-eliminate na manlalaro ay naging biktima ng koleksyon ng mga sagot ng mga manunood. Kinokolekta nila ang mga regalo tulad ng pagbawas ng presensya, pag-alis sa paningin, at lahat ng uri ng di nakikita, hindi masabi, hindi may larawan, at mga regalo na lumalabag sa mga patakaran. Lahat ng ito, maaaring malayang idisenyo ang mga regalo, ngunit kailangan pa rin nilang sumunod sa kagustuhan ng realm. Ang ilang nakababaliw na regalo ay hindi kailanman naging epektibo, tulad ng isang nagtry na magdisenyo ng regalo na magbabalik sa kanila sa totoong mundo gamit lang ang isang galaw ng kamay. Yung isa, bigo agad. Hindi rin gagana ang mga regalo tulad ng walang kamatayan o ganap na hindi matitinag. Sa huli, tayo ay parang mga laruan na dinadala sa mundo ng mga patakaran para lang magpasaya ang realm. Yung mga inosenteng manlalaro na hindi nakakaintindi niyan ay unti-unting umaalis isa-isa. Nakakita ako ng banyo, inayos ang aking kailangan, pinaganya ang aking regalo, at sa isang iglap, pumasok ang 990,000 yuan sa aking account. Paglabas ko, tapos na ang lahat ng natitirang manlalaro sa pagdidisenyo ng kanilang mga regalo. Pagkatapos, isang bagong patakaran ang ipinakilala. Karagdagang patakaran. Dapat bumalik ang mga manunood sa kanilang pang-araw-araw na buhay at hindi maaaring magsalita upang guluhin ang sinumang manlalaro. Panatilihin ang lahat ng hula sa iyong sarili. Sa totoo lang, natuwa ako sa patakarang iyon. Ang pagkakaroon ng tao na nagsasalita ng malakas habang nag-iisip ay para kang ipinapakita sa zoo. Sa kabutihang palad, hindi ako socially anxious. Kung hindi, mas masahol pa sana iyon kaysa sa pagiging Eli Manado. May nakapansin talaga sa 990,000 yuan na pumasok sa account ko. At ano ngayon? Ang pinakamaraming pwedeng mahulaan ng kahit sino ay na nag-perform ng seal gesture, sumigaw, at lumitaw ang 990,000 yuan sa isang bank account. Mali na mali. Malaki ang duda ko na may nakabantay ng sapat para bilangin kung ilang buhok at kilay ang nahuhulog sa banyo. At nakakalimutan pa ang sarili kong regalo. Walang pagkakataon. Ang pinakadelikadong bahagi ay ang sunod-sunod na galaw ng senyales. Memorize ko na ito ng walang mali. 0.666. Madali lang. Ang 6 na ay isang maswerteng numero sa mundo ko. Ang kaarawan ko ay ika-3 ng Mayo. Doon nagmula ang 5 buhok at 3 kilay. 8 kulay at 2 paramesiya. Iyan ay 5 plus 3 at 5 minus 3. 100 mga pulang selula ng dugo kapalit ng 990,000 yuan at isang molekula ng tubig. Perpekto ang aking regalo. Paglabas ko sa banyo, nagtipon na ang mga nakaligtas na manlalaro sa mga grupo. Basta't ligtas ako, mukhang tama ang makisali sa karamihan. Sa gitna ng grupo nakatayo ang isang lalaki na nakasuot ng suit at kravata. Hinikayat niya ang lahat na magkaisa at magtulungan laban sa pinalalalang sitwasyong ito. May ilan na tumugon. Karamihan ay nanunood lang ng tahimik. Maliban sa pagliligtas ng sarili, simple lang ang mga agarang problemang kinaharap ng lahat. Saan matutulog? Anong kakainin? May ilang manlalaro sa grupo na may mga regalo na nakakalikha ng pera, pero ayaw nilang gamitin ngayon. Habang mas ginagamit mo ang iyong regalo, mas lalo mo itong nailalantad. Kahit gaano pa ito kagaling na i-disenyo, laging may bakas. Ang pagsusunog ng iyong regalo para lang lutasin ang isang panandaliang problema ay hindi sulit sa panganib. At malinaw ang mga patakaran. Isa lang sa atin ang makakaligtas. Kahit anong bonding effect pa ang gawin, hindi ito magbabago yun. Lahat tayo ay kalaban. Ang lalaking nakasuot ng suit at crave ay pinanood ang kanyang plano na bumagsak ng harapan niya. Patuloy siyang nag-iikot, sinusubukang pukawin ang diwa ng pagkakaisa, pero halos walang sumagot. Pagkatapos, isang matandang lalaki ang lumapit
pinalapit at pinakalma ang sitwasyon. Walang gustong mamatay, pero sobra ng hilingin ang ganap na pagkakaisa. Isa lang sa atin ang makakalabas, kaya iminumungkahi ko na bumuo tayo ng maliliit na grupo. Kung sakaling hindi makaligtas ang isang tao, dalhin ang natira ang kanilang huling salita pabalik sa totoong mundo. Naisip ng lahat, karamihan ay pumayag. Pero may bagong problema na naman. Wala kaming dalang kundi ang mga damit sa aming likod. Walang paraan para magpalitan ng kontak, walang panulat, papel, o kahit paraan para magsulat ng huling liham. Panahon na para magningning. Sabi ko, bawat isa ay may telepono, madali ang manatiling konektado at mag-iwan ng huling mensahe. Ako na ang bahala sa pera. Sa ngayon, pakiramdam ko'y ligtas ako. Walang gastos ang pagiging mapagbigay sa akin. May 990,000 yuan ako na pwedeng gamitin. Maraming mabibaylang telepono niyan. At kung mauubusan ako, palagi na lang akong pwedeng magbanyo ulit. Pinayagan ko ang lahat na gustong sumama na direktang pumunta sa pinakamalapit na mall. Dinampot namin ang ilang tindahan ng telepono hanggang sa magkakasya na para sa lahat. Yung mga ayaw makisali sa grupo ay tahimik na umalis. Wala ni isang tao ang pumansin sa kanila. Sa kabutihang palad, kahit na hindi tayo binigyan ng rule realm ng pera, dala pa rin ng mga ID card natin ang mga ito. Ang pag-aayos ng mga SIM card ay isang buong proseso. Pero nakabuo kami ng higit sa isang dosenang grupo sa chat at sa wakas ay naikonekta ang lahat ng mga buhay pang natitirang manlalaro. Ang mungkahi ng matandang lalaki na maliit na grupo ay nakakuha ng matibay na tugon. 3 hanggang 5 tao bawat grupo. At least may kakampi kang nakabantay sa likod mo. Habang nasa mall pa kami, muling nagtungo ako sa banyo. Isa na namang 990,000 yuan. Ganun lang. Lumabas ako ng mall at naglakad sa kalsada. Sa sandaling iyon, nagsimula ng ipatupad ang bagong karagdagang patakaran. Lumitaw ang skyboard. Lahat ng hula tungkol sa regalo ng kahit sinong manlalaro ay ipapakita na ngayon sa skyboard. Ang ganap na tamang hula ay magre-resulta sa agarang pag-alis ng manlalarong iyon. Araw-araw, ang manlalaro na may pinakamaraming progreso sa crack at pinakamaraming detalye ng match ay malilimitahan din. Habang umiiral ang patakaran, isang malaking skyboard ang biglang lumitaw sa langit mula sa walang. Lahat ng pangalan namin ay nakalista doon. Yung pinakamalapit sa ibaba ang may pinakaunawang tungkol sa kanilang regalo. Yung nasa pinakaibaba ay may gift na teleportation. Natukoy na ang kondisyon ng trigger nito. Ang galaw ay naglilinya ng titik D gamit ang daliri. Ang hindi pa alam ay ang saklaw, pati na rin ang mga kondisyon tulad ng kung anong mga ibabaw o materyales ang maaaring nitong daanan. Pero walang tigil ang mga manunood na ito. Mataas na bilis ng mga kamera, malawak na pagsusuri ng datos. Ibinato nila ang lahat dito. Isang tanong na lang ang natitira hanggang sa tuluyang mabasag ang kanyang talento, maliban na lang kung hindi na niya muling gagamitin ito. Nandoon lang siya sa gitna ng karamihan, mukha ay mapatla, halatang nababahala. Ang iba pang nasa mababang ranggo ay mukhang mas lalo pang naguguluhan. Nagsimula ng magulo ang plano ng maliit na grupo nang lumitaw ang skyboard. Wala ni isa ang gustong makipagtulungan kay Liu Yang, ang taong teleportasyon. Karamihan sa mga tao ay pumunta sa akin at sinabing gusto nilang sumali sa grupo ko. Minsan pa nilang inalok na tutulungan nilang itago ang aking regalo. Ako ang pinakamalaya sa pananalapi dito. At ang pamumuhay ay may gastos din naman. Ang pag-convert ng isang regalo into kita ay nangangailangan ng oras. Mas mainam na humanap ng taong nagawa na ang trabaho. Pagkatapos maglibot, pinili ko ang isang tahimik at matalinong babae, isang lalaking mahilig sa anime, at isang estudyante sa high school. Inimbitahan ko rin ang nakatatandang lalaki, pero magalang siyang tumanggi. Sabi niya malaki masyado ang agwat ng henerasyon at mahihirapan silang magkaintindihan. Pinili niyang makipaggrupo sa mga mas malapit ang edad sa kanya. Sa huli, niyaya ko si Liu Yang na sumali sa grupo. Sabi ko sa kanya, huwag munang gamitin ang iyong talento. Basta magpusta ka na mas mauuna silang masira kaysa sayo at makakaligtas ka. Sumali si Liu Yang sa grupo namin. Ako ang nangunguna, halos napaiyak sa pasasalamat. Salamat sa pagtanggap sa akin, Gusiyang. Ilagay mo na. Nasa loob ka na, kaya sundin mo ang aking pinuno. Sa skyboard, pangalawa ako sa ranggo. Nailantad ko ang ilang mga detalye sa ibabaw lamang kaya marami ang pwedeng pag-ukulan ng pansin ng mga manunood. Marami na silang nakuha. Gesture Selyo, Sutan Bakusoy Shiwa, pagbisita sa banyo, 990,000 yuan. Lahat ng iyon ay naibunyag na at nasa ikalawa pa rin ako. Ang tahimik at malamig na ulo na babae ay si Ling Shuang. Nasa unahan siya sa ranggo. Ang lalaking anime ay si Cheng Kai, pang-11. Ang estudyanteng high school na si Limo, nasa ika-16 na pwesto. Si Liu Yang, hindi na kailangang banggitin, ang huli. Ang mga pangalan sa ibaba ng ranggo ay naging kulay abo na. Ang mga manlalarong iyon ay tuluyang natalo at na-eliminate. Ang pangalan ko ay Gusiyang. Ngayong gabi, kakain muna tayo ng maayos, tapos maghahanap tayo ng isang komportableng lugar para magpahinga. Anumang dalhin ng bukas, mamuhay tayo ngayong gabi na parang tao. Ang naunang karagdagang patakaran ay nagbabawal sa mga manunood na guluhin ang ating araw-araw na buhay na nagpasaya sa atin ng malaki. Kung hindi, isipin mo na lang na kumakain ka habang nakapaligid ang maraming tao na nagsusumamo at nagsasabi ng hula bawat ilang minuto. Nahanap namin ang isang marangyang hotel at nagpareserba ng isang pribadong silid para sa pagkain. Walang problema ang pribadong silid. Nagsasalita ang pera. Kapag nag-order ako, buong puso kong tinanggap ang papel ng
isang lalaking biglang yumaman. Umorder ng pinakamahal, subukan ng mga bagay na hindi ko pa nasusubukan dati. Para sa akin, walang halaga ang paggastos. Mukhang galing si Ling Shuang sa isang mayamang pamilya sa tunay na mundo. Wala akong napansin kahit isang palatandaan ng hindi komportableng pakiramdam sa kanya. Parehong mula sa karaniwang pamilya sina Cheng Kai at Limo. Sobrang natuwa sila sa pagkain. Si Liu Yang ay sobrang na-down dahil sa kanyang posisyon sa listahan ng eliminasyon na hindi na niya mapagtuunan ng pansin ang pagkain. Sinabi ko sa kanya, kung may anumang nais mong iwanan, anumang kailangan mong sabihin, isulat mo na ngayon. Inilapag ko ang isang kwaderno at panulat sa mesa papunta sa kanya. Walang sino man dito ang naglalaro ng bayani. Ang buong layunin ng pagtutulungan ay para kapag may hindi nakarating, may makakapagbitbit ng kanilang huling salita, nag-aatubili si Liu Yang. Walang pumilit sa kanya. Halos hindi kami magkakilala. Magkasama kami sa isang bahagi ng daan habang naglalakbay. Unang-una ang sarili. Tahimik na kinuha ni Liu Yang ang kwaderno. Kumain siya ng walang salita. Kaysa sa kanya, mas masaya ang aming lahat. Mismo, umorder pa ako ng bote ng alak, isang munting pagbati sa pagkakatatag ng aming maliit na grupo. Kahit gaano ako kakumpiyansa, hindi ako nagmamataas na akalaing ang aking regalo ang magiging huli na matutuklasan. Sa halip na matakot, gagamitin ko ng husto ang meron ako at aasahan ko ito. Makamit ang katapusan ay magiging maganda. Pero kahit na may mga kalaban sa akin, hindi ako aalis nang walang laman ang tiyan. Nang lumabas kami ng hotel, lahat ay sadyang tumingin sa itaas. Ang skyboard, ang mga ranggo ng iba ay nanatiling walang pagbabago sa ngayon. Tumaas si Liu Yang hanggang ika-70, ang huli ay ika-80. Nawala ang magandang mood. 3 pangalan pa ang nawala sa loob lang ng maikling panahon na iyon. Nag-check-in kami sa isang marangyang hotel para sa gabi. Ang grupo namin ang may pinaka-stable na ranggo sa kabuuan. Dahil sa aking maagang kalamangan sa pera, kinailangan kong ilantad ang karamihan ng aking kakayahan. Sa pagitan ng aking pansiguridad sa pananalapi at ang palagiang presyon ng panonood sa mga pangalan na naglalaho sa listahan, lahat sa grupo ay tahimik na pumayag na tumigil sa paggamit ng kanilang mga regalo. Pero hindi magtatagal ang mundong ito ng patakaran na ito bago tayo mapilitan na magsalita. Kinabukasan ng umaga sa alas 8, na-eliminate ang ika-70 na manlalaro. Umakyat si Liu Yang sa ika-7 pwesto. Pagkatapos ay bumaba ang karagdagang panuntunan. Dapat gamitin ng lahat ng manlalaro ang kanilang regalo ng higit sa 3 beses sa isang araw. Ang kabiguan na gawin nito ay magre-resulta sa pagtanggal. Sa tanghalian, ipinasa ni Liu Yang ang notebook sa akin. Go Sheng, sa tingin ko hindi ako makakatagal ngayong araw. Nandyan ang numero ng tatay ko. Kung makalabas ka, tawagan mo siya. Dalhin mo ang notebook na ito sa kanya. Sabihin mo sa kanya na hindi kailanman nagawang alagaan ng kanyang anak siya noong siya ay matanda na. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Sa isang sandali, nakaramdam ako ng tunay na kirot ng kalungkutan at isang alingawngaw ng guilt dahil sa lahat ng aking matalinong pag-iwas. Ngunit 2 pangalang mas lalo pang nawala mula sa langit noong mga sandaling iyon. At gano'n na lang, nawala ang guilt. Huwag kang mag-alala. Kung makalalabas ako, personal kong ihahatid ito. Kung hindi, ipapasa ko ang notebook sa iba. Hanggang sa huli, sa sino mang huli. Ang bagong patakaran ay brutal. Kailangan gamitin ng lahat ang kanilang regalo ng hindi bababa sa 3 beses ngayong araw. Sabi ni Liu Yang, wala nang maitago pa ito. Ilalabas na ito. Pagkatapos ng tanghalian, sumama siya sa akin sa banyo. Nag-teleport mula sa isang cubicle papunta sa isa pa siya. Saglit lang, mahimbing siyang nahiga sa toilet. Pinagtaniman ng mga halimaw na ito ng mga kamera kahit sa loob ng mga cubicle ng banyo. Tahimik akong bumalik sa mesa. Agad na napansin ng iba na wala na si Liu Yang. Nagbukas kami ng isa pang bote, tahimik na nagpasalamat sa isang panandaliang kasama. Napansin namin na na-update na ang skyboard. Hindi na kailangang tumingin sa labas sa langit. Tumingin ka kahit saan at nandun na ito. Ngayon, bawat pangalan ay may 3 walang laman na kahon sa tabi nito. 2 na ang checkmark ko. Nagamit ko na ang aking regalo ng 2 beses. May isang checkmark si Cheng Kai. Mabilis siyang nakalayo at nagamit ang kanyang regalo habang nasa labas ng paningin. Hindi ko pa rin alam kung ano ang kanyang regalo. Biglang nawala si Limo sa harap namin ng ilang segundo, ginamit ang kanyang regalo 1 beses at nakakuha ng isang checkmark. Puno na ni Ling Shuang ang 3 checkmark. Sa buong panahong iyon, wala akong napansin na kakaiba sa kanya. Pagkain na, nagkita-kita na kaming lahat sa pang-araw-araw na gamit ng regalo. Ang nakakatawang pangakong walang gastos at walang limitasyon sa paggamit ay isang biro mula pa noong simula. Ngayon lahat ay nagnanais na sana ay wala na silang regalo, hindi na sana nila ito ginamit at hindi na nila pinagsusugal na mabasag ito. Nabawasan na ang listahan ng eliminasyon sa 57 pangalan. Ang natitira ay naging kulay abo. Sa ikatlong araw, pumanaw si Cheng Kai. Hindi dahil nabunyag ang kanyang regalo. Pinatay siya ng ibang manlalaro. Dahil noong ikatlong araw, isang bagong batas ang ipinatupad. Sino mang manlalarang magbunyag ng regalo ng ibang manlalaro sa anumang paraan ay magkakaroon ng 3 araw na immunidad. Hindi pwedeng mag-stack ang epekto nito. Ibig sabihin nito, bukas na ang palakasan sa pagitan ng mga manlalaro. Hindi na nila kailangang sumunod sa mga batas ng mundong ito. Ang mga tao ay eksperto sa paghahanap ng mga butas sa batas.
Oo, ang pagdakip at pagtatanong sa isang tao tungkol sa kanilang regalo ay nangangailangan ng oras at nakakaakit ang 3 araw na immunity. Pero ang pagbura sa lahat ng ibang manlalaro at pananatiling nag-iisa na lang ang ibig sabihin ay hindi na kailangang maghula pa ng kahit ano. Halos naipasa na ang batas ng tayo ay atakihin. Nakatayo si Cheng Kai sa labas ng grupo. Tinanggap niya ang tama. Hindi ko na talaga nalaman kung ano ang kanyang regalo. Sa list, naisulat niya ang kanyang huling liham noong araw bago. Tahimik itong nakaupo sa aking bulsa. Ang kakayahan ni Limo na maglaho agad-agad ang nagsalba sa kanyang buhay. Pinaganya ko ang aking regalo. Naka-activate ang balat ng bakal. Hinawakan ko si Ling Shuang at tumakbo kami papunta sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. Maaaring makasakit ang mga manlalaro sa isa't isa, pero bawal pa rin ang manakit ng iba sa mundong ito. Matalino, napaka-matalino. Itago mo ang iyong regalo at huwag makasakit at hahabulin ka ng ibang manlalaro. Gawin mong makapangyarihan at mapanirang puri at agad na mapapailing ang mga manonood. Sa huli, ikaw ay mamamatay. Sa kabutihang palad, walang panlaban ang aking regalo, pero matibay ang depensa nito. Pero ano nga ba ang regalo ni Ling Shuang? Nananatili pa rin siyang nasa unahan sa listahan na may 0% na progreso. Nakakatakot at nakumpleto na niya muli ang 3 gamit niya araw-araw ngayon. Noong araw na yun, naging kulay abo-abo ang mga pangalan sa skyboard isa-isa. Nagtipon-tipon kami sa loob ng istasyon ng pulis buong araw, halos hindi makahinga. Tanging 31 na lang na manlalaro ang natira. Bumaba na ang ranggo ni Limo sa 2. pwesto. Naghiwalay kami ng hindi nagsasalita. Hindi siya hanggal. Bata lang siya. Ang tanging pagkakataon niya para mabuhay ay mapatay ang nasa unahan niya na 30. Ang huling bagay na gusto naming mangyari ay manatili malapit sa isang manlalarong malapit ng magwala, lalo na kung ang kanyang kakayahan ay hindi namin alam. Ang magandang paraan ay maghiwalay ng maganda. Maaaring wala siyang kumpiyansa o hindi pa siya nakapagdesisyon na habulin ako at si Ling Shuang. At ayoko nang makasama ang dugo sa aking mga kamay. Bahagya pa rin akong ligtas, hindi na ako basta-basta makalakad-lakad ng walang patid. Panahon ng mag-isip tungkol sa pag-secure ng isang base. Mula sa loob ng istasyon ng pulis, nakipag-ugnayan ako sa isang kumpanya ng seguridad, umarkila ng 20 sasakyan at 50 bodyguard. Pera sa pera, magagawa mo ang kahit ano. Sa ilalim ng buong bantay, nakarating kami ni Ling Shuang sa isang opisina ng pagbebenta ng ari-arian. Isang pribadong bilya na may sapat na seguridad sa paligid ay pipigil sa mga manonood na makita ang linya ng paningin at mapanatili ang mga kalaban sa layaw. Ang pagpasok sa isang pribadong tahanan o paglalagay ng surveillance sa loob ay parehong labag sa batas. Hayaan nilang suriin ng mga manonood ang mga tubo ko kung gusto nila. Baka makabuo sila ng isang kawili-wiling bagay tungkol sa aking paglabas sa banyo. Lumiko ako kay Ling Shuang. Sa ngayon, medyo ligtas pa doon. Nasa unahan ka na sa talaan. Sa palagay ko panahon na para mag-usap tayo ng seryoso, Ling Shuang. Naniniwala akong hindi niya ako kayang patayin, pero ang huling laban ay nakabase sa progreso ng crack. Wala siyang naipakitang exposed, samantalang ako ay nasa 12 na. Sa ganitong paraan, ako pa ang matitira at ayokong mamatay. Ang galing mo. Alam mo na kung ano ang ibig kong sabihin. Sa totoo lang, bakit mo pinili pang makipaggrupo sa akin sa simula? Talaga bang tungkol lang ito sa pera? Sagot ni Ling Shuang. Sa unang yugto, sinuri ko ang mga pattern ng pag-uugali ng bawat kalahok. Ipinapakita ng datos na ikaw ang may pinakamataas na tsansa manalo. Pumipili lang ako ng mga kumpiyansa akong panalo. Ha, talaga namang pinapaganda mo lang ang paboritong hula mo sa mga paboritong palamuti. Magaling ka talaga sa larong ito ng psikolohiya. Sasang-ayon ako dyan. Sagot niya, huwag mo itong maliitin. Naging minor ako sa klinikal na psikolohiya. Sa aking karanasan, hindi pa ako nagkamali sa paghuhusga sa isang tao. Sabi ko, anong silbi ng tama ang pagbasa sa tao kung gagawa ako ng napakagagong regalo na masisira sa loob ng ilang minuto, hindi ka pa rin may iligtas ng iyong degree sa psikolohiya noon. Sabi ni Ling Shuang, malinaw na hindi ka nga. At batay sa nakaraan, palagi akong swerte. Tapos ay nanahimik na ako. Nandito tayo naipit sa isang mundo ng mga patakaran at siya ay nakasalalay sa pakiramdam at swerte. Pero bakit? Ang tunay kong tanong ay, kung naniniwala kang kaya kong manalo, bakit mo pa ako nilapitan? Kasi ang aking talento ay karaniwan lang talaga. Wala akong paraan para ipagtanggol ang sarili ko. Sa isang laro na ganito ka-brutal, kailangan ko ng isang makakatapos, isang magbibigay sa akin ng takbuhan. Pero may dahilan ako kung bakit kailangan kong bumalik. O mas tama, may mahalagang impormasyon na kailangang dalhin ko pabalik. Ito ay higit pa sa aking personal na kaligtasan. Kritikal na impormasyon, ano ba talaga ang ibig sabihin niyan? Maaaring ikaw mismo o isang taong pinagkakatiwalaan mo. Kaya ang pinili mong tao ay ako, si Gu Sheng. Sinabi ni Ling Shuang sa akin na ang ganitong uri ng rule realm ay nagpakita na noon, higit sa isang beses. Matagal ng tahimik na nagtatrabaho ang gobyerno tungkol dito. Kasama si Ling Shuang sa grupong pananaliksik na yon. Ang usapan tungkol sa quantum mechanics, espasyo at panahon, neutrino, ay sobra sa aking intindi. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi kailanman matagumpay na nakakuha ang kanilang koponan ng anumang impormasyon mula sa loob ng isang rule realm. Ang lahat ng alam nila hanggang ngayon ay galing lamang sa mga salaysay ng mga nakaligtas. Ngayon na nakapasok na siya, nakalikom siya ng napakaraming datos at may kailangang magdala nito pabalik. Sa sandaling iyon, tumaas ang progreso ng crack ni Ling Shuang sa skyboard ng 50%. Nang ibinigay niya sa
sa akin ng USB drive, nangyari ang lahat. Nakuha ng mga manonood ang isang bahagi nito, at honestly, ganoon din ako. Hindi lang visual ang pag-iipon ng datos, di ba? May sarili silang mga kagamitan at paraan ng mga siyentipiko. Ang regalo ni Ling Xuang ay nagbigay sa kanya ng ganitong kakayahan. Nangako ako kay Ling Xuang. Ngumiti si Ling Xuang, isang bihira at tapat ng ngiti. Naupo kami sa villa. Siyempre, binabantayan din kami ng mga bodyguard. Ngunit mahirap sabihin kung mabuti o masama na napipigilan nila ang mga galit na manlalaro. Para kay Ling Xuang, patuloy ang pag-angat ng kanyang progreso. Natakot ako na hindi niya makakaya ang magdamag. Panahon na para gumawa ako ng paraan. Sa mundong pinaliko, nilalaro tayo na parang mga manika. Sinimulan kong tingnan isa-isa ang bawat pangalan sa skyboard. Nagsulat ako ng mga palatandaan para sa bawat isa at ibinigay kay Ling Xuang para hulaan mula rito. Tingnan ng paisa-isa, sigurado akong may isa dyan na tatama. Ipinasa ko ang papel kay Ling Xuang. Nandito ang mga hula ko. Kailangan kong bumili sa kanya ng 3 araw na proteksyon. Nagbibiro ka ba? Huminga siya ng malamig na tawa. Ano ba talaga itong listahang ito? Talaga bang may gagawa ng ganitong kabali-baliktad na bagay kapag nakalagay ang kanilang buhay? Hindi mo naiintindihan ang mundong ito, sagot ko. Maniwala ka, hulaan mo mula sa listahan at siguradong may isang tama. Nag-alinlangan si Ling Xuang, ngunit sa aking pagpupumilit, sa wakas ay sinubukan niya ito. Huminga ang baga ng 10% na mas maraming hangin kaysa karaniwan. Nabigo ang hulaan. Huwag mong hulaan ang akin. Ako ang ninja ng estilo ng tubig. Isa-isa silang daanan. Laktawan mo ako, magsimula ulit. Sa ikasyam na pagtatangka, tumaas ng 20% ang progreso ng isang manlalaro. Yun ang tama. Muling nag-atubili si Ling Xuang. Talaga bang ginagawa natin ito? Kung magkamali tayo, mamamatay yung taong yon. Sigurado tayo na ayos lang ito, ako ang nagsasabi sa'yo na gawin ito. Sa akin ito, wala itong kinalaman sa'yo. Sa isang laro na ganito kalupit, ang sakripisyong ito ay may mas malaki pang layunin kaysa sa isang buhay lamang. Huminga ng malalim si Ling Xuang ng dahan-dahan. Naiintindihan ko. Alam ko na ang gagawin. Sinimulan niyang ayusin ang ratio, hinuhulaan ang ibang porsyento ng hangin na hinihigop. Hindi, mali ang direksyon. Patuloy ko siyang ginabayan. Sa bawat subok at pagkakamali, nang dumating ang aming pagkain, naging gray na ang pangalan ng manlalaro. Pumuti ang pangalan ni Ling Xuang sa ginto. Ito ang kanyang regalo. Sa bawat hininga, 3% mas mataas kaysa sa normal ang oxygen na nasisipsip sa kanyang baga. Isang alon ng pagkakasala ang bomb alert sa akin. Para kay Ling Xuang, mas masahol pa ito, ngunit kailangan pa rin kolektahin ang datos. Kailangan itago ang ilang damdamin sa harap ng mas malaking bagay. Noong gabing iyon, naging kulay abo ang pangalan ni Limo. Hindi namin nalaman kung siya ay pinatay o nabasag ang kanyang regalo. Mahigit 30 panghuling liham at iba't ibang bagay ang iniwan sa pintuan ko. Inilagay ng mga taong ito ang kanilang huling hiling sa akin. Ang mga tao ay kakaibang nilalang. Nagtitiwala sila sa akin, pero sabay naman, hindi nila palalampasin ang pagkakataong pumatay sa akin. Sa sandaling naisip nilang hindi na nila kaya, agad nilang inihain ang kanilang huling hiling nang hindi nag-aatubili. Ilan sa kanila ay nag-aagawan pa noong mga sandaling iyon at pagkatapos ay yung mamamatay na ang magbibigay ng kanilang huling liham sa mismong taong kanina lang ay pumatay sa kanila. Binalik ni Ling Xuang ang USB drive. Ngayon ay nagtutulungan na siya gamit ang buong hard drive. Ang kanyang progreso sa crack ay naantala sa 50% dahil sa 3 araw na immunity period. Sa labas, ang natitirang mga manlalaro ay nagkagulo na. Ang nakabigla sa akin ay ang matandang lalaki na unang nagmungkahi na magkaisa, si Tio Lu, ay buhay pa rin. Paano ko nalaman? Siyempre, binayaran ko ang impormasyon. Ang mga bodyguard na nakatalaga sa labas ay nakabantay sa akin pero hindi sila nag-aatubiling kumita pa ng kaunti sa gilid. May mga buhay din sila sa kanilang mundo. Sa huling araw ng immunity ni Ling Xuang, sumabog ang skyboard sa pinakamalakas na alon ng eliminasyon hanggang ngayon. May ilan na hindi pinalad, naging masyadong komplikado ang kanilang mga regalo, nakalimutan ng mga ito, at na-eliminate ng kalooban ng mundo. Ngunit ang pinakamalaking balita ay ang paglitaw ng isang manlilinlang. Nagbalik ang mga bodyguard ng balita. Ang regalo ng skimmer na ito ay kakayahang makaramdam. Nararamdaman niya ang enerhiyang nililikha kapag inactivate ng ibang manlalaro ang kanilang mga regalo at naiuugnay niya ang epekto, uri, at paraan mula rito. Tahimik siyang nag-iipon ng datos buong panahon, naghihintay na magkaisa ang huling bilog para kumilos. Dahil hindi pwedeng mag-ipon ng immunity periods, ibinahagi niya ang impormasyon sa mga lokal na sibilyan. Ang tala ng eliminasyon ay nagbura ng higit sa kalahati ng mga pangalan sa isang iglap, ngunit hindi rin siya ligtas. Ang kanyang galaw ay naglantad ng kanyang sariling regalo. Nang matapos ang 3 araw niyang immunity, tapos na siya. Kinabukasan ng mag-expire ang immunity ni Ling Xuang, 2 tao ang dumating sa villa. Isa si Uncle Lu. Ang isa pa ay ang manlilinlang na may regalo sa pag-unawa, si Zhang Jia. Ngayon, 4 na lang ang pangalan sa talaan ng eliminasyon. May 2 araw pa si Zhang Jia sa kanyang immunity period. Siya ang pinakaligtas sa ating lahat. Ang progreso ni Tio Lu sa crack ay nasa 50% na rin. Ibinigay ni Ling Xuang sa akin ang hard drive, kasabay nito ang isang nakatiklop na piraso ng papel. Pagkatapos ay nagsalita siya, patuloy ang pag-akyat ng progreso ko sa crack. Hindi na maaaring itago ang regalo ng matagal. Di nagtagal ay ilalantad ng skyboard ang lahat, at kahit walang nakakaalam ng buong buo, pagkatapos bukas,
batas, ang huling nakaposisyon ay mapapawalang saysay. Go Sheng, naisip mo na ang regalo ko, di ba? Gamitin ang aking kamatayan para makakuha ka ng 3 araw na immunity. Sabi ko, huwag na nating masyadong magmadali. Bawat araw na buhay ay panalo. Nakareserba na ako ng tamang hapunan, pagkain muna, lahat ng iba ay susunod. Tumatag na ng malambing si Uncle Lo, tama ka dyan. Wala nang hihigit pa sa isang masarap na pagkain sa mundong ito. Batang lalaki, may pagkakataon bang makasama ang isang matanda, hindi ko siya tinanggihan. Pati ang imbitasyon ay inabot ko sa manlilinlang. Ang pangalan ng manlilinlang ay Zhang Jia, ang matandang lalaki, si Uncle Lo. Kumain kami ng walang pigil. Pinapanta ko ang mga bodyguard para magdala ng mesa ng mahjong at tinawag ko ang isang batang babae para tumulong sa pag-aalaga ng aking mga tile. Pagkatapos, tahimik na umalis si Ling Shuang ng walang salitang palem. Gayunpaman, nakaramdam ako ng maliit na kirot, isang babaeng siyentipiko. Kung siya ay isang matandang lalaking may kulay abo ang buhok at magulo ang itsura, kahit si Einstein ay hindi na ako mahihikayat pa. Napatay si Zhang Jia bago pa man matapos ang kanyang immunity period. Hindi niya naisip ang alamin ang detalye ng aking regalo, kaya't direktang sinalakay ako. Hindi siya nakadapo ng kahit anong sugat, pero aksidente niyang tinamaan ang batang babae na tumutulong sa akin sa mga tile. Ang patakaran laban sa paglabag sa mga batas ng mundong ito ay mas pinapahalagahan kaysa sa panahon ng immunity, at ang batang babae ay menor de edad. Agad na na-eliminate si Zhang Jia. Naglaro kami ni Tio Lo ng chess buong magdamag. Alam namin pareho kung ano ang darating, ang sapilitang laban kinabukasan, at mas mataas ang progreso niya kaysa sa akin. Sa akin ay 22%, sa kanya ay 50. Naglaro kami magdamag. Pumanaw ng mapayapa si Uncle Lo, bagamat pinaghihinalaang nakatulong ang pagkapagod. Sa huli, natutunan ko ang kanyang regalo. Sabi ni Tio Lo na hindi na siya natatakot na may makarinig dito sa mundong ito. 100 hakbang pagkatapos kumain ng nagpapanatili sa iyo ng buhay hanggang 79. Iyan ang 50% na progreso. Lahat iyon ay dahil sa paglakad. Tahimik akong nakahiga sa kama, naghihintay na makauwi. Sana'y panatilihin ng realm ang salita nito. Kunin ang lahat ng aking nakuha sa mundong ito. Ang hard drive ay isang bonus lang. Ang bilya at ang 2 bilyong yuan sa aking account ang tunay na mahalaga. Unti-unting na nawawala ang aking kamalayan sa dilim. Mahina kong narinig ang paglakas at paglapit ng hangin. Pinilit kong makalabas at sa wakas ay narinig ko ito. Maligayang pagdating sa kaharian ng mga patakaran. Sa huling segundo bago ako tuluyang nawala sa dilim, iniisip ko pa rin kung paano gugugulin ang 2 bilyong yuan sa aking account. Dapat ko bang gawing mainit ang pool sa bilya, tapos welcome sa rule realm na sumabog sa ulo ko na parang kidlat? Rinig ang ingay sa tainga ko dahil sa lakas ng tama. Hindi ba sinabi ng batas na ang huling nakaligtas ang pwedeng magdala ng lahat pabalik? Nagpasikat lang ang realm sa akin. Biglang bumukas ang mata ko. Ang nakita ko ay hindi katulad ng makabagong parallel na mundo na pinanggalingan ko. Walang malaking bilya, walang tapat na mga bodyguard, ni ang hard drive at bank card na nasa bulsa ko. Nakasuot pa rin ako ng parehong casual na damit na suot ko nang dumating ako. Ang isang bagay na labis akong nagpapasalamat ay ang bawat detalye ng aking regalo ay nananatiling nakatala sa aking alaala. Salita sa salita, mas malalim pa sa aking kaarawan ang pagkakabaon ng mga numerong iyon sa aking isipan. Tumas ako at pinisil ang aking pisngi. Totoo ang sakit, hindi ito isang panaginip. Tumingin ako sa paligid. Nakatayo ako sa loob ng isang malaking bilog na arena ng labanan. Ang sahig ay malamig na itim na metal. Ang mga upuang pinalobo ay nakataas sa bawat direksyon sa paligid ko, ngunit walang manonood sa mga upuan. Tanging isang makapal na kulay abo na ulap at sa loob nito, hindi mabilang na mga pares ng mata na halos hindi nakikita, nakatitig ng hindi kumikibo sa gitna ng arena. Sa amin, oo, sa amin. Sa loob ng arena maliban sa akin, 11 iba pa ang nakatayo na nakakalat sa maliliit na pangkat. Parehong nakangiti ang mga mukha na nararamdaman ko sa sarili ko. Gulat, pag-iingat, at ang matalim na tingin ng taong nakalabas mula sa isang arena ng buhay at kamatayan. Hindi na kailangang mag-isip pa ng matagal. Pareho lang kami ng iba dito. Lahat ay mga nakaligtas. Lahat ng nanalo sa kanilang sariling kaharian ng batas. At ngayon, lahat tayo ay nahulog sa ikalawang bitag na inilagay ng realm will para sa atin. Siguradong sigurado. Sa susunod na segundo, isang malamig na mekanikal na boses ang umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng arena. Pareho ito ng tono noong una. Mas malamig lang ang nilalaman. Mas malupit. Ikalawang round. Kaharian ng mga patakaran. Labanan ng regalo, batas isa. Lahat ng kalahok ay mga nakaligtas sa kanilang mga rule realm. Bawat isa ay may dalang regalo na na-unlock sa kanilang orihinal na realm. Ang lahat ng kondisyon ng trigger, epekto, at kaugnay na gastos ay nananatiling walang pagbabago. Magkakaroon ng sekundaryong beripikasyon ng realm. Sino mang kalahok na nakalimutan ng kanilang regalo ay agad na madi-disqualify. Batas dalawa. Sa round na ito, walang phase ng paghula para sa mga manonood. Kailangan talunin ng mga kalahok ang lahat ng kalaban sa pamamagitan ng direktang labanan gamit ang kanilang regalo. Batas tatlo. Sa laban, maaaring gamitin ng mga kalahok ang kanilang sariling regalo at anumang yaman mula sa kanilang realm ng mga patakaran. Mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng mga bagay mula sa totoong mundo. Ang paglabag ay magdudulot ng agarang pagtanggal. Batas 4. Ang arena ay automatikong gagawa ng mga token ng patakaran. Sino mang makakuha nito ay pansamantalang maaaring baguhin ang isang patakaran. Gamitin lamang isang beses. Hindi pwedeng mag-ipon-ipon ng epekto ang token. Patakaran 5. Walang limitasyon sa kuponan sa round na ito. Pinapayagan ng mga alyansa. Pinapayagan ng pagtataksil. Ang alyansa ay magkakabisa
lamang kapag parehong nagsalita ang parehong panig na kumpirmahin ito. Ang nambubulahaw na panig ay makakakuha ng 50% ng lakas ng regalo ng sinaktan. Batas 6. Ang nag-iisang nakaligtas na kalahok ang magiging Panginoon ng realm. Magkakaroon sila ng kontrol sa lahat ng realm ng batas at sa kapangyarihang baguhin ang anumang batas. Maaari rin nilang piliing bumalik sa tunay na mundo kasama ang lahat ng kanilang nakamit at hindi na muling tatawagin sa isang realm ng batas. Batas 7. Ang round na ito ay walang anumang legal na paghihigpit. Ang kaligtasan lang ang tanging prinsipyo. Batas 8. Opisyal nang nagsisimula ang laban. Bilangin ang oras. 72 oras. Nang tumahimik ang mekanikal na boses, umalingaw-ngaw ang serye ng matalim na mga bitak sa sahig ng arena. Mahigit 100 token ng batas na kumikislap ng asul ang lumutang mula sa mga bitak sa sahig at nagkalat ng random sa arena. Sa parehong sandali, isang bagong impormasyon ang lumitaw sa aking isipan. Lahat ng nakuha ko sa nakaraang realm ay hindi nawala. Panandalian itong nakatago sa pamamagitan ng realm wheel. Kung makakaligtas ako hanggang sa katapusan ng labanan na ito, hindi ko lang maibabalik ang aking yaman at ang hard drive, kundi makakamtan ko rin ang kapangyarihang kontrolin ng mga realm mismo. At tungkol sa hard drive ni Ling Shuang, ngayon ko lang unti-unting nauunawaan. Ang ibinigay niya sa akin ay hindi lang basta datos mula sa huling realm. Malamang na naglalaman ito ng mga lihim tungkol sa realm wheel mismo. Hindi ko pa nagkaroon ng pagkakataon na tingnan ito. Isang malamig at matalim na tinig ang bumasag sa hangin. Ang realm wheel ay nilalaro tayo tulad ng mga piraso sa chess. Laro pagkatapos ng laro, hindi pa rin sapat. Ang nagsasalita ay isang lalaki na nakasuot ng itim na trench coat, nakasandal sa isang metal na haligi ng arena, hawak ang isang tibak na may malamig na kinang sa pagitan ng mga daliri niya. Matalim ang tingin niya sa paligid na puno ng pagdududa. Ang amoy ng dugo ay nananatili sa kanya. Malinaw na nakaligtas siya sa kanyang huling paghahari sa pamamagitan ng walang pigil na pagpatay. May isa pang tao ang nakatayo sa malapit. Isang bata na hindi siguro lalampas ng 12 o 13 taong gulang. Hinagod niya ang labi niya, nakatutok ang mga mata sa mga token ng panuntunan na nakakalat sa sahig. Batang-bata ang kanyang boses, pero malamig ang kanyang mga salita. Walang kwenta kung anong laro ito. Ang huling nakatayo ang panalo. At ang lahat ng mga token na yon, akin. Bago pa man siyang makapagsalita, umangat siya mula sa lupa at nawala sa isang ulap. Tumakbo siya papunta sa pinakamalapit na token. Sa sandaling kumilos siya, isang malaking lalaking malapit ang kumilos rin. Ang kanyang mga braso ay pumulupot ng ilang ulit sa laki sa isang iglap. Hinaampas niya ng kamao ng diretso sa likod ng bata. Batang bastos ka, susubukan mong kunin ang sa akin. Mukhang nakita ng bata ang paparating nito. Lumiko siya sa huling sandali, umiwas sa suntok. Sa isang galaw, pumikit ang kanyang kamay, isang hibla ng pilak na sinulid ang lumipad mula sa kanyang mga daliri at niyapos nito ang pulso ng malaking lalaki. Sumigaw ang lalaki sa sakit at inangat ang braso, sinubukang punitin ang sinulid, ngunit matibay ito. Mas lalo niyang pinipilit, mas lalo itong humigpit. Sa isang kisap mata, nakipaglaban na silang dalawa ng buong buo. Ang natitirang bahagi ng arena ay sumabog. Ang ilan ay tumakbo papunta sa mga token. Ang iba ay naghintay, nagbabasa ng sitwasyon. May ilan na basta na lang umatake sa pinakamalapit. Ang labanan sa arena ay naging magulo sa loob ng ilang segundo. Ang mga paputok na regalo ay nagliliwanag sa hangin mula sa bawat direksyon. Walang tigil na umalingaw-ngaw ang mga sigaw ng digmaan at daing. Hindi ako kumilos. Hindi ito dahil sa takot. Binabasa ko lang ang sitwasyon. Bawat isa sa 11 kalaban sa arena na ito ay nanggaling sa isang mundo ng batas at kamatayan. Ang kanilang mga regalo ay hindi basta-basta. At ang mga nakarating hanggang dulo, mayroon mang mga malakas at kakaibang regalo na kayang duminahin o matatalinong at walang awa na isipan na kayang ilihis ang lahat. May ilan ding may dalawa. Ang aking kalamangan ay ang balat na bakal. Ganap na depensa. Hanggang sa ginawa ko ang senyales ng selyo at sigaw, sino ang gumawa ng dambong na ito, nanatili akong protektado hanggang sa susunod kong paglabas ng banyo at lahat ng nakatagong detalye na nakabaon sa aking regalo. Ang Kolay. Ang paramasiya. Walang sino mang kalaban dito ang mag-iisip na hanapin ng mga iyon. Yan ang aking lihim na armas. Pero halata rin ang aking kahinaan. Ang aking regalo ay walang kakayahang panlaban. Depensa lang. Para talunin ng kahit sino, kailangan kong utuin sila, gamitin ang mga token ng batas, o maglaro ng laro ng alyansa at pagtataksil. At ang tagal ng Iron Skin ay nakasalalay sa oras na susunod akong magbanyo. Kung sino man ang makaalam niyan, magiging aking nakamamatay na kahinaan iyon, kaya ang pinakamatalinong hakbang ngayon ay huwag nang tumakbo para sa mga token o makipag-away. Ang layunin ay humanap ng takbuhan, pag-aralan ang bawat regalo ng kalaban, at tuklasin ang kanilang mga kahinaan. Pagkatapos, maghintay ng tamang pagkakataon na kunin ang rule token at ibaligtad ang laban sa aking pabor. Mga metal na harang ay nakakalat sa paligid ng palibot ng arena. Ginamit ko ang gulo ng nagaganap na laban bilang pananggalang. Mabilis na kumilos at pamwesto sa likod ng isang malaking metal na kalasag. Parang isang relic mula sa nakaraang laban sa arena. Sapat na kapal upang siluhin ang karamihan sa mga atake ng regalo. Nang maupo na ako sa tamang posisyon, sinimulan kong pag-aralan ng maingat ang larangan. Iniisip ko ang bawat regalo at katangian ng kalaban sa aking isipan. Ang lalaking nakaitim na trench coat, parang mabilis ang kanyang regalo. Ang kanyang mga galaw ay sobrang bilis, at madaling pinutol ng kanyang espada ang balat ng malaking lalaki. Malinaw na pinapalakas ng kanyang regalo ang sandata. Sa ngayon, tatawagin ko siyang madilim na kutsilyo. Yung batang 12 o 13 taong gulang. Ang kanyang regalo ay ang kontrolin ng mga pilak na hibla. Napakatibay at nakakalaso ng mga hibla na ito. Sa ngayon, tawagin na lang natin siyang batang nito.
Ang regalo ng malaking lalaki ay pagpapalaki ng katawan, napakalakas na lakas at katawan na parang armor. Kahit ang nakasasakit na mga hibla ay nakadudulot lang ng gasgas sa kanya. Sa ngayon, tatawagin ko siyang Titan. May isang babae na nakasuot ng puting damit. Ang kanyang regalo ay paggaling. Kaya niyang agad na ayusin ang mga sugat sa sarili o sa iba. Dalawang lalaki na ang umiikot sa kanya, bumubuo ng isang alyansa. Nais nilang gamitin ang kanyang paggaling upang maglabanan sa isang patuloy na pag-ubos. Sa ngayon, tatawagin ko siyang healer. Pagkatapos ay may isang kalmado, may salamin na lalaki. Hawak ang isang notebook. Anumang isinulat niya dito ay nagdudulot ng katugmang epekto sa target. Halimbawa, sinulat niya na sumasakit ang kaliwang binti ng isang tao. At agad na bumagsak ang lalaking nanghihingi ng token, kumikirot ang kaliwang binti ng walang kontrol. Isang nakababahala at nakakaantig na regalo. Sa ngayon, tatawagin ko siyang notebook. Isang kalbo ang makakalikha ng mga baril mula sa hangin. Pistol, rifle, sniper rifle, buong arsenal. Ang mga putok ay pumutok sa metal na sahig sa bawat direksyon. Sa ngayon, tatawagin ko siyang arsenal. Ang iba pa ay may kani-kanilang mga kakayahan. Apoy, isang babae na may kontrol sa apoy. Torrent, isang lalaking namumuno sa tubig. Multo, isang tao na may kakayahang maging invisible. Orakulo, isang tao na kayang makita ang malapit na hinaharap. At mayroon ding isang ordinaryong babae na nasa katamtamang edad na hindi kumilos kailanman. Walang tokens, walang atake. Tanging nanonood ng may kalmado at matatag na mata, halos hindi mapapansin. Tatawagin ko siyang Phantom. Bawat kalaban dito ay may dalang kakayahan na nakasisira o nakakabahala ang kakaibang paraan. Pinoprotektahan ako ng Iron Skin pero hindi magiging madali ang manalo dito. Habang nagmamasid pa rin ako, para bang napansin ni notebook ako sa likod ng barrier. Tumingin siya sa akin, may mahinang ngiti sa labi niya. Mabilis na gumalaw ang panulat niya sa notebook. Naramdaman ko ang kabog sa dibdib ko. Agad akong kumilos, pinaga niya ang aking regalo. Ang mga salita ay lumabas sa aking bibig at isang di nakikitang harang ang bomb alert sa paligid ko. Halos sabay kong naramdaman ng isang di nakikitang hawak na pumipigil sa aking lalamunan. Nahirapan akong huminga. Isang matalim na sakit ang sumabog sa ulo ko. May naisulat si notebook tungkol sa akin pero na-activate na ni Iron Skin ang depensa. Nai-absorb nito ang karamihan sa epekto. Tanging bahagyang kirot na lang ang natira. Tumingin si notebook sa akin, hindi nasaktan, at isang sandaling gulat ang dumaan sa kanyang mukha. Malinaw na hindi niya inasahan ng isang depensa na ganito katibay. Ngumiti siya ng malungkot at itinaas ang kanyang panulat upang subukan muli, ngunit nakatutok na si Apoy sa kanya. Itinapon niya ang kanyang braso, ihinigas ang isang malaking bola ng apoy diretso kay notebook. Tumigil ka na sa mga panlilinlang. Ako muna ang bahala sa'yo. Iniwan ni notebook ang kanyang atake sa akin at nagsusulat ng pabulusok. Natunaw ang bola ng apoy. Ang apoy ay naglaho na parang usok at nawala ng walang bakas. Ang apoy ay sumabog sa galit at muling naglunsad ng sunod-sunod na mga apoy sa kanya. Agad nilang nagsimula ang away sa isa't isa. Huminga ako ng malalim, pero mas naging alerto pa rin ako. Ang regalo ng notebook ay masyadong mapanganib. Kailangan siyang harapin agad. Kung hindi mapipigilan, magiging banta siya sa lahat. Bigla kong nakita ang isang token ng batas na lumulutang sa hangin malapit sa akin. Ang kanyang asul na ningning ay kakaibang maliwanag. Agad na lumitaw ang mga epekto nito sa aking isipan. Gamitin ang token na ito upang pansamantalang baguhin ang isang patakaran. Pansamantalang hindi gagana ang lahat ng kondisyon ng trigger ng regalo. Tagal ng 5 minuto. Nagbago ang laro nitong token na ito. Kung makuha ko ito, mawawala ng access sa kanilang regalo ang bawat kalaban sa arena sa loob ng 5 minuto. At dahil naka-activate na ang Iron Skin ko hanggat nananatili ang proteksyon, maaari kong gawin ang kahit ano sa pagkakataong ito, ngayon o kailanman. Muling sinilip ko ang arena. Lahat ay nagkakagulo sa kanilang sariling laban. Wala ni isa ang napansin sa token, maliban kay Ghost. Palapit na siya rito, hindi nakikita ngunit matutukoy dahil sa bahagyang pagbaluktot sa hangin. Malinaw na napansin din niya ito. Hindi ko siya pwedeng hayaan na makuha niya ito. Wala namang panlaban ng aking regalo, pero may mga paa pa rin ako. Tumakbo ako papunta sa token ng buong lakas ko. Mabilis si Ghost, pero mas malapit ako. Sa sandaling malapit na niyang maabot ito, bigla akong umatras at kinuha ang token. Malamig na parang yelo ang nasa palad ko. Pumasok sa aking isipan ang impormasyon sa isang iglap, nagpapatunay sa epekto ng token at kung paano ito gamitin. Durugin ito, at agad na magpapagana ang epekto nito. Hindi inaasahan ni Ghost na lilito ako mula sa taguan. Galit na galit siya. Isang di nakikitang sipa ang dumaan sa akin at tinamaan ang aking Iron Skin barrier. Isang malambing na tunog, ngunit hindi ito gumalaw. Inangat ko ang token at ngumiti sa direksyong sa palagay ko ay nakatayo si Ghost. Salamat sa tulong, kaibigan, kukunin ko na ito. Walang pag-aatubili, pinukpok ko ang token sa aking kamao. Na-activate ang token ng panuntunan. Pansamantalang na-disable ang mga kondisyon ng trigger ng regalo ng lahat ng kalahok. Tagal ng 5 minuto. Nagsisimula na ang pagbibilang. Sa sandaling umalingaw-ngaw ang mekanikal na boses, lahat ng sulyap ng enerhiya ng regalo sa arena ay naging madilim. Lahat ng mandirigma ay nanatiling nakapako sa kanilang kinatatayuan. Nakatigil sa ere ang Flames Fireball pagkatapos ay naglaho bilang usok. Ang Torrent's Water Stream ay bumagsak sa sahig na may malakas na pagaspas. Nalaglag mula sa kanyang mga kamay ang tibak ni Darkblade at
tumunog ng matalim laban sa metal na sahig. Bumalik sa normal na laki ang pinalaking braso ni Titan at bumagsak ang kanyang katawan dahil sa momentum. Nabiyak ang pilak na hibla ni Threadkid at dahan-daang lumutang sa hangin. Nawala ang liwanag ni Healer. Ang dalawang lalaking nasa tabi niya ay tuluyang nahayag. Nagulat sila sa atake ni Arsenal at pareho silang bumagsak agad. Huminto ang panulat sa papel. Hindi siya makapagsulat kahit isang salita. Naging takot na ang itsura niya habang nawawala ang baril ng sniper ng Arsenal sa kanyang mga kamay. Nakatayo siya roon na naguguluhan, hindi alam ang gagawin. Biglang bumukas ang nakapikit na mata ni Oracle, walang ekspresyon ang mukha na puno ng pagkalito. Hindi pa rin kumikilos si Phantom, ngunit isang bahagyang sulyap ng gulat ang dumaan sa kanyang mga mata. At si Ghost, na wala ang kanyang kakayahan, biglang nagpakita. Isang matangkad, payat na lalaki, nakasimangot ang mukha sa galit, nakatitig ng diretso sa akin. 5 minuto, higit pa sa sapat. Alam ko na ito lang ang tanging pagkakataon ko. Kailangan kong mapatay ang pinakamapanganib na kalaban sa 5 minutong ito at ihanda ang sarili para sa lahat ng susunod. Unang target, notebook. Ang kanyang regalo ay sobrang hindi mahulaan. Basta may pagkakataon, kaya niyang mapahinto ang kahit sino sa arena na ito. Kailangan niyang mauna. Diretso akong bumunot sa kanya. Nang hindi na gumana ang kanyang kakayahan, wala na siyang magagawa. Umikot siya at tumakbo, pero hindi siya kasing bilis. Pinutol ko ang distansya sa ilang segundo. Inilagay ko ang paa ko sa kanyang likod at pinatumba siya sa sahig. Tumingin si notebook sa akin, puno ng takot ang mga mata. Hindi mo ako pwedeng patayin. Makikipagtulungan ako sa'yo. Kaya kung alisin ang lahat ng iba para sa'yo. Natawa ako ng malamig. Kasunduan. Hindi kita katrabaho. Hindi kita pinagkakatiwalaan kahit isang segundo. Kinuha ko ang kanyang panulat mula sa sahig at itinulak ito sa kanyang dibdib. Nanigas ang katawan ni notebook. Unti-unting lumabo ang liwanag sa kanyang mga mata. Ang kanyang kaluluwa ay hinailan ng kagustuhan ng daigdig. Ang kanyang katawan ay naglaho sa usok at nawala sa arena. Tapos na si notebook. Susunod, Arsenal. Sobrang taas ng kakayahan niya sa pag-atake at problema ang mga nilikhang sandata niya. Nakapahinga muna ang kanyang regalo pero kung papayagan kong bumalik ito sa online, magiging magulo agad ang lahat. Nakatukod si Arsenal sa likod ng isang harang, desperadong naghahanap ng anumang armas na magagamit niya. Wala siyang nakuha. Nang pumunta ako sa kanya, kinuha niya ang isang metal na tubo mula sa sahig at itinulak ito sa akin. Pinigilan ko ito gamit ang isang braso at sinuntok ko ang mukha niya, nabasag ang ilong niya. Nagsigaw si Arsenal sa sakit at bumagsak sa sahig. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataong makarecover. Paulit-ulit kong pinapalo ang ulo niya hanggang sa maglaho ang kanyang katawan sa usok. Susunod, Threadkid. Walang awa ang batang ito at ang mga hibla niya ay isang bangungot na mahirap harapin. Ang pagpapalaya sa kanya ay magiging pabigat. Sinusubukan ni Threadkid na pumasok sa isang butas sa arena at maglaho. Mabilis ko siyang naabutan. Tumingin siya pabalik sa akin, mata niyang naglalabas ng puot. Kaaya mo akong patayin, pagbalik ng regalo ko, huhugasan kita ng pires-pires. Hinawakan ko siya sa braso at itinaas mula sa lupa. Pagkatapos ay pinatamaan ko siya sa metal na sahig. Sayang, wala ka ng pagkakataon. Magaan lang ang bata. Ang pagtama ay pumutol sa ilang mga buto. Ang kanyang katawan ay naging usok at nawala. Sa loob lang ng 2 minuto, Napal-AS ko ang 3 pinakadelikadong kalaban sa arena. Lahat ng nasa arena ay nabahala sa kanilang nakita. Umalis sila at nag-ingat, walang sino man sa kanila ang gustong lumapit sa akin. Ginamit ni Ghost ang oras na ginugol ko sa pakikipaglaban sa iba upang tahimik na makalayo. Nagpahinga siya sa kabilang bahagi ng arena, halatang natatakot na ako ang susunod na lalapitan niya. Sinilip ko ang countdown. May 2 minuto at 30 segundo na lang ang natitira. Hindi na ako umalis para hanapin pa ang iba sa natitirang oras. Sa halip, sinimulan kong pag-collect ng mga token ng patakaran na nakakalat sa arena. Nagamit ko na ang isa, pero marami pang natitira sa sahig. Mabilis kong kinuha ang 4, bawat isa ay may iba't ibang epekto. Tumaas ang lakas ng aking regalo ng 100%. Tagal, 3 minuto. Hadlangan ng perception ng isang kalaban sa kanilang regalo. Tagal, 10 minuto. Ilipat ang gastos ng iyong mga regalo sa isang kalaban. Para sa isang beses lamang. Pumili ng isang bihirang bagay mula sa isang patakaran na mundo ng random. Bawat isa sa 4 ay may layunin. Sa tamang sandali, sino man sa kanila ang maaaring makapagligtas ng aking buhay. Nang kunin ko na ang huli, bumagsak ang 0 sa countdown. Nagtapos na ang bisa ng token. Nabawi ang lahat ng regalo ng mga kalahok. Muling umalingaw-ngaw ang mekanikal na boses at muling nagliyab ang enerhiya ng regalo sa buong arena. Lahat ng natitirang kalaban ay nakatingin sa akin ng may halong takot at matinding galit, lalo na ang apoy at madilim na tibak. Punong-puno ng hanggang pumatay ang kanilang mga mata. Ako na ang pangunahing target nila. Sinabi ng tagapagpagaling, malamig ang boses. Pinatay mo ang aking kaalyado. Gusto kitang patayin. Noong pinatay ko si Arsenal kanina, nawala ko na rin ang isa sa mga kaalyado niya. Hindi niya nakakalimutan. Ang natitirang kakampi niya ay si Oracle. Tiningnan ako ni Oracle at nagsalita. Nasaksihan ko na. Mamamatay ka sa apoy at tibak. Tumawa ako. Ganito ba? Tingnan natin kung gaano katumpak ang prediksyong iyon.
Muling ginawa ko ang galaw ng tanda at binigkas ang pariralang nagpapatunay na aktibo pa rin ang balat bakal. Hindi pa ako nakakapag-CR kaya naka-on pa rin ang balat bakal. Hindi nila ako matamaan. Pinisil niya ang kanyang braso at nagpadala ng sunod-sunod na malalaking bola ng apoy papunta sa akin. Sumilaw ang madilim na tibak sa arena, may dalang punyal na diretso akong tinutukan. Ang tibak ay kumikislap ng malamig na liwanag. Malinaw na pinapalakas nito ang kanyang regalo. Nakatayo ang manggagamot sa likod nila, nagdudulot ng paggaling sa kanyang mga kaalyado upang mapanatili silang ligtas sa pinsala. Bumagsak ang bola ng apoy sa aking bakal na panangga na may serye ng mga malalamang na tunog. Hindi kumilos ang panangga kahit 1 pulgada. Ang balakid na tibak na panggabi ay tumama sa harang na may matalim na tunog at napaatras. Ang pagtama ay nagpadala ng nakakilabot na kilabot pataas sa kanyang braso. Nadapa siya pabalik. Nawala ang ngiti sa mukha ni Flame sa hindi makapaniwalang reaksyon. Paano nangyari yon? Bakit ganito kalakas ang depensa mo? Sapat na ang lakas ng kanyang mga apoy upang batasin ang katawan ng Titan, ngunit hindi nito naputol ang aking barrier. Kumuha ako sa aking bulsa at inilabas ang token na nagpalakas sa aking kakayahan ng 100%. Natungkod ko na, wala namang imposible. Sa meron ka, talaga bang iniisip mong kaya mong pumatay sa akin? Biglang naging mas matigas at mas makapal ang aking balbula ng balat na parang doble ang bigat at isang bagong impormasyon ang lumitaw sa aking isipan. Lahat ng epekto na kaugnay ng aking regalo ay tumaas din ng 100%. Ibig sabihin, sa susunod kong pag-ihi, tataas ang aking ihi ng 1.332 ml. 10 buhok ang Noligas, 6 na kilay na buhok, 200 pulang selula ng dugo ang na-metabolize, 16 na bakterya ng E. coli at 4 na paramesiya ang nabuo, 2 molekula ng tubig, at 1,980,000 yuan. Pero hindi yon ang alalahanin sa ngayon. Mayroon pa rin ako, ang token na naglipat ng halaga ng aking regalo sa isang kalaban. Nakatuon ako kay Flame. Pinuksa ko ang token at nagtuon ng aking isipan. Ilipat ang gastos na nakadikit sa aking regalo kay Flame. Na-activate ang token ng panuntunan. Nailipat na ang nakadikit na halaga ng regalo kay Kalahok Flame. Nang marinig ang mekanikal na boses, nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Flame. Nagsimulang matanggal ang buhok niya ng malalaki at makapal. Nagsimula na rin ang kanyang kilay. Hinawakan niya ang ulo niya at sumigaw, ang ulo ko, ang sakit-sakit. Bakit ganito ang pagkakalagas ng buhok ko? Ngumiti ako sa sarili ko. Yan ang kabayaran ng aking regalo, kahit na maliit lang ito. Ang pagtama sa isang tao ng sabay-sabay ay nagdulot ng seryosong kaguluhan. Nasa kalagitnaan si Flame sa paggamit ng kanyang regalo ng tamaan ito, at ang kaguluhan ay nagdulot ng kalituhan sa kanyang kakayahan. Ang kanyang mga apoy ay pinalipad ng walang kontrol at direktang tumama kay Darkblade sa tabi niya. Wala siyang oras para makaiwas. Tinamaan siya ng fireball sa braso at sinunog ang butas diretso dito. Humiyaw siya ng galit. Lumapit ang healer upang magbigay ng paggaling sa kanya, ngunit isang piraso ng metal na itinapon ko ang hamuli sa kanyang palso. Biglang nawala ang liwanag ng paggagamot. Sinunggaban ko ang pagkakataon at umatake sa kanila. Walang panlaban ang aking regalo, pero magagamit ko ang paligid, sisirain ko ang mga butas sa pagitan nila, at hayaang sirain nila ang isa't isa. Muling bamalat ang kaguluhan sa arena. Nabigla si Flame sa inilipat na gastos. Tinamaan si Darkblade ng isang apoy na bola sa braso. Ibinigay niya ang kanyang galit kay Flame. Nabuwag na ang kanilang alyansa. Inaalagaan niya ang sarili niyang sugat. Hindi siya makakatulong sa iba. Nakita ni Titan ang kanyang pagkakataon at sumugod kay Flame. Pambawi sa sinapit niyang corrosion thread na ginawa ng bata kanina. Bumalik ako sa likod at muling binasa ang larangan. Palagi akong nakatitig kay Phantom, ang hindi masyadong napapansin sa buong oras. May mali talaga sa kanya. Mula nang magsimula ang laban, hindi siya gumalaw mula sa kanyang kinatatayuan. Walang tokens, walang atake. Hindi pa nga niya na-activate ang kanyang regalo kahit isang beses, na para bang walang kinalaman sa kanya ang buong laban na ito. Pero walang sino man na nakaligtas sa royal na kaharian hanggang sa huli ang ordinaryo. Marahil mas nakababahala pa ang kanyang regalo kaysa sa notebooks. Hindi niya ito ipinapakita. At si Ghost, mula nang bumalik ang kanyang regalo, hindi pa siya muling lumabas. Malinaw na nagbabantay, nanonood, naghihintay ng tamang sandali para umatake mula sa mga anino. Lumipas ang panahon. Patuloy na lumiit ang bilang ng mga mandirigma sa arena. Pinatay ni Titan si Flame, ngunit tinambangan siya ni Darkblade mula sa likod. Namatay agad si Titan. Tinapos ni Darkblade si Titan, pagkatapos ay nakipaglaban kay Healer at Oracle. Sinasira nilang tatlo ang isa't isa, at pumasok si Ghost mula sa mga anino at pinatay silang tatlo habang mahina na sila. Nagpatalo si Ghost sa kanila at pagkatapos ay tinutukan niya ako, ngunit agad siyang tinamaan ni Phantom ng walang paunang babala, wala siyang nagawang makapag-react. Sa loob lamang ng ilang oras, 11 kalaban ang nabawasan hanggang 2, si Phantom at ako. Malapit nang magtapos ang 72 oras na countdown, at less than 48 oras na lang ang natitira. Kahit ang arena ay naging tahimik, walang naiwan kundi malamig na metal na sahig, nagkalat ang mga token ni Ruel, at ang unti-unting naglalaho na enerhiya ng regalo. Sa wakas, lumayo si Phantom mula sa kinalalagyan niya buong oras. Dumausdos siya patungo sa akin, mabagal at walang pag-aalinlangan, na may parehong kalmadong ngiti sa mukha, para bang naglalakad lang sa isang lakad. Nang magsalita siya, ang kanyang boses ay nakakagulat na mahinahon, kabaligtaran ng kanyang presensya. Matibay ka, mas matibay kaysa sa inaasahan ko. Pinanood ko ang bawat kilos niya na nakaalerto. Hindi ka rin naman masama, matagal ka nang nagtatago, masaya akong sa wakas ay nagpasya kang lumabas. Kaya sabihin mo na, ano ang iyong regalo, wala nang pagtatago. Tayo na lang dalawa sa arena na ito, walang silbi ang magpanggap pa.
Patay na si Phantom, nakatayo siya mga 10 metro ang layo, hinawi ang isang hibla ng buhok sa mukha at tahimik na sinabi, ang aking regalo ay medyo simple lang, tinatawag ko itong zero presents. Mula sa simula ng labanan hanggang ngayon, malamang napansin mo na, ni isa ay hindi ako napapansin, at kahit na mapansin man nila, nakakalimutan nila agad ako. Kapag aktibo ang aking regalo, kahit nasa harap nila ako, hindi pa rin nila ako mapapansin, para akong hangin lang na hindi nila nakikita. Ibig sabihin, walang pakiramdam ng presensya, kaya makakalapit siya kahit kanino, kahit saan, at makakagawa ng atake ng hindi napapansin. Hinding-hindi nila ito aakalain. Kaya siya nauntog ng isang bagsak, hindi niya napansin ang presensya niya hanggang sa huli na. Pinilit ko pang itanong pa, bakit mo ngayon kailangang ilantad ang sarili, sagot ni Phantom ng kalmado, dahil wala nang kailangan pang gawin habang nandoon pa ang iba. Ang kailangan ko lang gawin ay manatiling invisible at hayaang gawin ng iba ang trabaho. Pero napansin mo ako at naalala mo, kaya walang silbi ang magtago pa. Naintindihan ko na, may kahinaan din pala ang kanyang regalo. Sa sandaling mapansin siya ng kalaban ng sadyang at maalala siya, tumitigil ang zero presence na gumana laban sa kanila. Pinilit ko pa ng mas lalo, kaya ano ang paraan mo ng pag-atake? Hindi ka mananalo ng mag-isa sa zero presence ng walang kakayahang atake. Ang paraan ko ng pag-atake ay kontrol sa mga batas, isang unti-unting ngiti ang umusbong sa labi ni Phantom. Hindi ako nagmula sa isang karaniwang kaharian ng mga batas, kandidato ako noon para sa dating pinuno ng kaharian. Naging kulang ako ng isang hakbang sa huli, kaya itatapon ako ng kaharian sa isang bagong kaharian. Ang aking regalo, lampas sa kawalan ng presensya, ay nagbibigay din sa akin ng kakayahang kontrolin ang mga batas sa isang limitadong saklaw. Halimbawa, maaari kong baguhin ang nakadikit na gastos ng iyong regalo o pansamantalang pabayaan ang iyong bakal na balat. Halos hindi pa nakalabas ang salita sa bibig niya nang naramdaman ko ang pagyanig ng aking bakal na balat na harang. Isang di nakikitang puwersa ang humahagod dito mula sa labas, sinusubukang wasakin ito at ang aking buhok, nagsimulang matanggal ng malalaki ang mga buhawi. Pataas ang kilay ko, mas matindi kaysa sa ipinasa ko kay Flame kanina. Kumabog ang puso ko, delikado ito. Talagang kaya niyang kontrolin ang mga patakaran. Agad kong kinuha ang token na nag-block sa perception ng regalo ng kalaban at pinukpok ko ito. Target, Phantom, na-activate ang token ng batas. Naharangan ng perception ng regalo ni kalahok na si Phantom, tatagal ng 10 minuto. Sa sandaling marinig ang mekanikal na boses, nawala ang ngiti ni Phantom. Nagtaka siya, halatang naramdaman niyang nawala ang kanyang kakayahang makaramdam ng regalo. Wala nang manipulasyon ng batas, wala nang pagwasak sa aking harang. Biglang nawala ang pressure sa aking katawan. Tumigil ang pagkawala ng buhok. Isang sandali ng tunay na gulat ang dumaan sa mga mata ni Phantom. May ganito ka pang token, malinaw na hindi niya inaasahang hawak ko ang ganitong dami ng baraha. Ngumisi ako. Ikaw ang mag-atake, ako ang magbabalik, ganito ang takbo nito. Pwede mong kontrolin ang mga patakaran, kaya kung i-block ang iyong paningin. Wala sa atin ang panig dito. Humarap ni Phantom ay naging madilim. Naiintindihan niya na sa loob ng 10 minuto na nakapigil ang kanyang kakayahan sa perception, wala na siyang paraan para manghamon sa akin, at nananatili pa rin ang aking matibay na balat. Hindi niya ako mahawakan. Sabi ni Phantom, kahit na na-block mo ang aking perception, sa loob ng 10 minuto mamamatay ka pa rin. Ang kontrol ko sa batas ay hindi kayang pigilan ng isang karaniwang token. Ang kapangyarihan ng Realm Will ay lampas pa sa iyong maisip. Tiningnan ko siyang may kalmang at matatag na tingin. Sige, alamin natin. Mayroon akong higit sa sapat na paraan para tapusin ito sa loob ng 10 minuto. Diretso akong bumunot sa kanya. Walang panlaban ang aking regalo, pero may natira pa akong isang token, yung naglalabas ng bihirang bagay mula sa isang realm ng batas ng walang tiyak na paraan. Magagamit ko ito para tumawag ng isang bagay na may tunay na panlaban at tapusin siya. Nakita ko ni Phantom na paparating ako at agad siyang tumalikod at tumakbo. Mabilis siya. Malinaw na pinapalakas din ng kanyang regalo ang kanyang bilis. Hinabol ko siya nang hindi tumitigil at binasag ang rare item token sa aking kamay habang tumatakbo. Na-activate ang rule token. Pumipili ng random na bihirang rule realm resource. Kutsilyo ng pagpapalakas ng regalo. Panandali ang nagbibigay sa may-ari ng isang panlaban na regalo. Isang suntok lang ang kayang putulin ng kahit anong gift barrier. Tagal, 10 minuto. Isang mahabang espada na nagliliwanag ng gintong liwanag ang bumaba mula sa langit sa ibabaw ng arena at direktang bumagsak sa harap ko. Hinawakan ko ang hawakan at isang daloy ng walang sawang lakas ang bomb alot sa buong katawan ko. Isang alon ng enerhiya ng gintong espada ang bomb alot sa tibak, sapat na lakas upang putulin ang anumang hadlang ng regalo. Nang makita ni Phantom ang espada ng pagpapalakas ng regalo sa aking kamay, namutla ang mukha niya. Alam niya, sa pagkakataong ito, nakatagpo siya ng katapat. Huminto siya sa pagtakas at humarap sa akin. Sinubukan niyang sirain ang hadlang ng aking token bago matapos ang 10 minuto at muling makuha ang kontrol sa kanyang kapangyarihan, pero hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon na yon. Inikat ko ang espada. Isang alon ng gintong enerhiya ang sumugod papunta kay Phantom. Sinubukan niyang harapin ito ng direkta, ngunit tinusok ng enerhiya ang kanyang katawan. Nagsimulang maglaho ang kanyang katawan sa usok, sinusubukang makalayo, ngunit nilock ng realm ang kanyang kalagayan at kinuha ang kanyang kaluluwa. Bigla siyang nawala sa arena. Nang mawala si Phantom, ako na lang mag-isa ang natira. Ang malamig na mekanikal na boses ay umalingaw-ngaw sa buong arena. Binabati kita. Nakatagal ka sa 72 oras na paligsahan ng regalo. Ikaw lamang ang nanalo. Na-unlock na ang access sa Realm Master.
Tumayo ako ng tahimik, nakikinig ng mabuti. Mayroon kang dalawang pagpipilian. Una, maging Realm Master, makontrol ang lahat ng rule realms at ang kapangyarihang baguhin ang anumang batas. Pangalawa, bumalik sa tunay na mundo kasama ang lahat ng iyong nakamit at huwag nang muling tawagin ang isang rule realm. Kontrolin ang lahat ng rule realms. Parang nakakaakit. Hindi ako magsisinungaling. Ganap na kapangyarihan. Ang kakayahang baguhin ang anumang batas, hindi na kailangang matakot na tawagin muli kahit hawak ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan sa iba. Pero naisip ko si Ling Shuang. Naalala ko si Lu Yang, Chen Kai, Qiulo. Naalala ko ang lahat ng pumanaw sa loob ng kaharian. May ilan na nais lang makaligtas. May iba na gustong dalhin ang kanilang huling salita pauwi. May ilan na nagsusumite ng datos para sa kanilang bansa. Palagi nang tinatrato ng realm ang mga tao na parang mga piraso ng chess, itinatapon kapag nakakabore na ang laro. Ayokong gusto ang ganitong uri ng kapangyarihan. At isa lamang akong pangkaraniwang tao. Bago ang lahat ng ito, may isang taong nakaupo lang sa bahay nanonood ng digmaang Paramount, nagtatalo kung kaya ko bang manalo o mas malakas si Whitebeard. Ang gusto ko ay simple lang. Umuwi dala ang aking yaman at ang hard drive ni Ling Shuang. Mamuhay ng tahimik at tapusin ang sinimula ni Ling Shuang. Dalhin ang datos ng pananaliksik na iyon sa kanyang koponan. Tulungan silang tuklasin ang mga lihim ng realm ng mga patakaran at pigilan ang mas maraming tao na madala rito. Walang pag-aatubili, pinili ko ang ikalawang opsyon. Pinipili kong bumalik sa totoong mundo. Pinili na. Binubuksan ang lahat ng nakuhang gantimpala. Binuksan ang daanan pabalik sa totoong mundo. Sa sandaling nawala ang boses, punit na ang langit sa ibabaw ng arena. Isang malaking bitak, naghati sa hangin. Sa pamamagitan nito ay dumaan ang hindi mapagkakamaling amoy ng totoong mundo at lahat ng nakasil ay bumalik sa akin ng sabay-sabay. Ang hard drive ni Ling Shuang, ang bank card na may higit sa 2 bilyong yuan. Lahat ng binili ko sa loob ng realm ng batas, pati na ang seal gesture, at ang aking regalo mismo, ganap na naingatan, buo at walang kulang. Ang realm ay nag-upgrade pa nga sa aking regalo. Natanggal na ang gastos ng pagiging under public surveillance. Ngayon, ang aking regalo ay akin na lamang. Wala nang takot na may sisira nito at tapusin ang aking buhay. Umatras na ako sa malamig at walang buhay na arena, sa lugar kung saan naglaban at bumagsak ang mga kalaban ko. Isang masalimuot na halo ng damdamin ang bumalat sa akin. Ang isang kaharian ng mga patakaran ay hindi kailanman isang laro. Ito ay palaging isang laban sa kamatayan. Lahat ng nakaligtas ay umakyat sa mga bangkay ng iba para makalabas. Pumasok ako sa daang pabalik. Unti-unting nagsara ang puwang sa likod ko. Nawala ang arena sa paningin. Sa halip nito, pamilyar na mga kalye sa lungsod, ang ingay ng mga busina, ang ingay ng tao. Nasa tunay na mundo na ako, tunay na nakabalik. Tiningnan ko ang sarili ko. Ang casual na pangbahay na damit ay naging suot ko bago ako na-transport. Nang hawakan ko ang hard drive ni Ling Shuang, ang bank card na may higit sa 2 bilyong yuan sa bulsa ko, at ang aking regalo, malinaw pa rin sa aking isipan. Pumunta ako sa isang tindahan sa kanto at bumili ng isang bote ng tubig. Tiningnan ko ang digital na orasan ng tindahan. Ang oras na ipinapakita ay ang eksaktong sandali nang ako ay mailipat. Walang isang minuto, walang isang segundo. Parang lahat ng naranasan ko sa mundo ng batas ay isang panaginip lamang. Ngunit ang hard drive sa aking kamay, ang card sa aking bulsa, at ang reg along nananatiling maliwanag sa aking isipan. Lahat sila ay nagsasabi na totoo ito. Bawat sandali nito. Kinuha ko ang aking telepono, may natitirang baterya pa. Inilagay ko ang numerong iniwan ni Ling Shuang sa hard drive. Tumunog ito ng ilang beses bago may sumagot. Hello? Sino po ito? Ako si Gu Sheng. Kaibigan ako ni Ling Shuang. Hiningi niya sa akin na dalhin ang ilang datos ng pananaliksik sa inyong koponan. Nagkaroon ng sandali ng paghinto sa kabilang dulo. Pagkatapos, bahagyang napapawi ang kasiyahan. Ginoo Gu Sheng, buhay ka pa. Kumusta si Ling Shuang? Matagal na kaming hindi makontak sa kanya. Isang alon ng kalungkutan ang bumalat sa akin. Pinanatili ko ang tahimik na boses ko. Hindi nakaligtas si Ling Shuang. Ibinigay niya ang kanyang buhay sa loob ng realm. Hiningi niya sa akin na dalhin ang hard drive na ito sa iyo. Nasa kanya ang lahat ng datos na nakalap niya sa loob ng realm at ang mga natuklasan niya tungkol sa realm ay magbibigay liwanag. Muling naging tahimik ang paligid. Matapos ang isang mahabang sandali, isang mabigat na buntong hininga. Naiintindihan namin. Ginoo Gu Sheng, salamat po. Pakiusap sabihin sa amin ang iyong lokasyon. Magpapadala kami agad ng tao sa iyo. Gagawa rin kami ng mga ayos para sa libing ni Ling Shuang. Siya ay isang bayani para sa aming koponan. Ay binigay ko ang aking lokasyon sa kanila. Binaba ko ang tawag at naupo sa pinto ng convenience store. Pinapanood ko ang trapiko at ang daloy ng tao na dumadaan sa akin. Puno ang dibdib ko ng mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Di nagtagal, isang itim na SUV ang huminto sa harap ko. Maraming tao ang bumabasuot ang puting coat pang agham. Nang makita nila ang hard drive sa aking kamay, napuno ang kanilang mga mata ng emosyon, kasiyahan, at paggalang. Pinapasok nila ako sa sasakyan at dinala sa research base kung saan nagtrabaho si Ling Shuang. Ang base ay nasa malalim na bahagi ng mga bundok, mahigpit na pinoprotektahan. Nandoon ang mga siyentipiko, marami sa kanila, lahat tulad ni Ling Shuang. Lahat sila ay nagsusumikap upang tuklasin ang mga lihim ng rule realm. Ibinigay ko sa kanila ang hard drive. Agad nilang sinimulang pagtrabahuan ito. Nanatili ako sa base. Ang libing ni Ling Shuang ay tahimik lamang. Tanging ang koponan ng pananaliksik ang dumalo. Bawat mukha ay nagdadalamhati. Nakatayo ako sa harap ng kanyang puntod at naglagay ng puting chrysanthemum sa paanan nito. Ling Shuang, tahimik kong sabi. Nagawa ko na. Dinala ko ang iyong data pabalik. Natupad na ang iyong hiling. Maaari ka nang makapagpahinga ngayon. Sa mga sumunod
sumunod na araw, nanatili ako sa base at ibinahagi ang lahat ng naranasan ko sa realm ng mga batas sa mga siyentipiko. Bawat batas, bawat regalo, bawat lihim tungkol sa realm ay mabubunyag. At gamit ang hard drive ni Ling Shuang kasama ang aking account, napukaw nila ang maraming misteryo ng realm. Nakapag-develop sila ng mga paraan para pigilan ng mga tao na may patawag at mga estratehiya para makaligtas sa loob ng isang realm kung sakaling may patawag sila. Ginamit ko ang aking talento at yaman upang pandohan ang base at suportahan ang kanilang gawain sa malaking antas, tinutulungan silang mas mapabilis ang pag-abot sa isang ganap na solusyon. Naging kapaki-pakinabang din ang aking talento sa totoong mundo. Magagamit ko ang balat-bakal para protektahan ang sarili ko at ang mga tao sa paligid ko, at magagamit ko rin ito para kumita. Tuwing gagamitin ko ang galaw ng selyo at aatumin, sino ang nagtatayo nito. Pagkatapos ng isang biyahe sa banyo, lalabas ang 990,000 yuan sa aking account. Sa paglipas ng panahon, patuloy na lumalaki ang yaman at karamihan nito ay napupunta sa research base at sa mga pamilya na nawalan ng mahal sa buhay sa loob ng rule realm. Paminsan-minsan ay uupo ako sa bahay at pinapanood ang digmaang pangunahing. At tuwing may lumalabas na hantak sa screen, bumabalik ako sa mga araw na iyon sa loob ng rule realm, pabalik kay Ling Shuang, kay Luyang, at sa lahat ng hindi nakauwi. Minsan ay pinapalabas ko ang galaw ng handsil at sinasabi ang mga salita para maramdaman kong humihigpit ang bakal na balat na barrier sa paligid ko, para maramdaman ko ng tunay at pisikal na buhay pa ako. Isang gabi, umupo ako sa bubong ng research base at pinanood ang araw na lumubog sa malalayong burol. Hawak ko ang isang larawan ni Ling Shuang sa aking mga kamay. Sa mukha niya, ang malamig at kalmadong ekspresyon ay may bahagyang ngiti, dumaan ng isang simoy ng hangin, at sa isang sandali, naisip kong muli kong narinig ang pamilyar na boses, maligayang pagdating sa kaharian ng mga batas. Pero hindi na ako natakot dahil nakaligtas na ako, nakalabas na ako, may kapangyarihan na akong protektahan ang sarili ko at ang mga mahal ko, at magpapatuloy ako sa pagtatrabaho para masiguro na mas kaunti pa ang kailangang mapasok sa isang realm. Wala nang biglaang pagkawala, wala nang imposibleng problem, at sino ang nagtayo ng dambong na ito, hindi na ito isang pariralang pang-overcome, ito ay patunay na nandoon pa rin ako, isang alaala sa lahat ng hindi nakarating. Tuloy ang buhay, maaaring hindi tuluyang mawala ang banta ng mundo ng paghahari, ngunit dala ko ang hangarin ni Ling Shuang at ang pag-asa ng lahat ng nawala, at patuloy akong nabubuhay, inaalagaan ang mundong ito na tunay na mainit, maganda, at karaniwan, dahil ang mabuhay ay ang pinakamahalagang regalo sa lahat.